Ubos ng paninda ni Bay. Matumal ba? Matumal si Bay Kulot. Literal, sabi doon, binigyan siya ng yung diwa ng pagiging masaya. It's a part of Christ. It's a part of Christ. Because I used to be a Richard ka dati. Yung mga chan-chan ng ay, wala, wala, wala. Ay, wala, wala, Ano po yun, Beatles reference yun. I Wanna Hold Your Hand by the Beatles. Yung kantang yun. Brother Eli, pasensya na kayo. Medyo nasama kayo sa mga siraulo. Nanonood po ako rito. Ay, talaga po? I admire this to. It's the most respected picture. Hindi, ang gusto ko kay brother, ako nanonood din sa'yo, ha? Ang gusto ko sa'yo, down to earth ka eh. Pero, minsan, ako pagka nakikinig ako sa'yo, pardon me brother, masyadong literal ka dun sa translation mo sa Bible. Tama ba yun? No, I adhere just to, I just adhere to the Bible. Oo. Lagi ako dun sa scriptures. I cite the scriptures. Although, masasabi natin sometimes, I take it literally. Pero there are times we must take it spiritually. Okay, before that, pasensya na po sa mga viewers po kung pinapost ko talaga. Na-mention ko na po yan sa iba nating video reactions na I may understand na para sa ibang video reactions natin, kasama po ng Pilipinas ay ang Timor-Leste. It's a country in the Southeast Asian region. These are the Christian-dominated countries in Asia. Hindi naman po talaga Christian country ang Pilipinas. Hindi po ako naniniwala. Bakit po? If there are Christians in the Philippines, they belong to the minority. Hindi ang majority ito ang Christians. Kasi they do not live the Christian way of life. Yun yung sinasabi ko. Christian in name eh. O yun nga po, Christian in name. Kasi kung talagang Kristiyano tayo lahat, dapat dito sa atin walang beer garden. Wala rito nung mga wedding. Wala niya. Wala ang gambling. At saka yung mga organized crime. If we are Christian country. Kasi even if you belong to a very matatag na religion, marami rin umaalis. Nabalita mo yung El Shaddai? Mga 50,000 na babae umalis na El Shaddai. Bakit? They made their own religion. Bongga ka tayo. Lastly, so, galit kayo kay Willie Almeda? No. Personally, don't tell me. Kay Priscilla Almeda? Hindi kaya dinadala ka ng Okay, sa mga lang po yan, batang 90s lang po si Priscilla Almeda. Sabihin na lang po natin na siya po ay sikat bilang isang magandang actress. Ayan. Itanong po yung mga writer natin, may kasulatan bang nagsasabing bulletproof si Almeda? Si Jesus Christ, tinabla ng tao eh. Si John the Baptist, tinabla ng itak eh. Pag hindi siya tinabla ng bala, ibig sabihin supernatural siya. And he belongs to some... Pero ngayon, nanginginig na siya. Nanginginig na siya doon. Baka hindi siya pakulan ng abuso. Sa Kingdom of God, tinatabla ng mga tao ng Diyos ng ng material Okay. Brother Eli, meron ka pang huling pasalita bago tayo magtapos. Masasabi ko lang po, sana pawalan sila ng mga abusaya. I pray for the safety of those 12 apostles of Almeda. How about Almeda? Almeda. Ako, hindi ko na siya inaalala kasi may power naman siya eh. Sabi niya on national television, may power siya. Even claiming na napanigas niya raw yung mga sundalo ni Saddam during the Gulf War. Di kaya-kaya niyang panigasin yung mga abusaya. Ito rin si Gary. Siya ngayon eh, naninigas na isa. Baka giniginawa. Brother Eli, maraming salamat. Okay, bigat. Brother Eli Soriano. Wala, wala, wala. Wala, wala, wala.
kay Brother Wildy Almeida, bakit ka naman idinimanda niya? Dinimanda po niya ako lighter. O bakit? Bakit po? Ay kasi tinatamaan siya siguro ng mga preaching activities ko in radio and television. Ano bang sinabi? Marami kasi siyang sinasabi palpak eh. Like what? Marami. Like? Mahirap na tandaan lahat. Like mananalo raw si Speaker Jody Dinesia. Oo. May ganun pa siya eh. Di ba sinabi niya na pag hindi nanalo si Speaker John De Venecia, magpapakamatay ata? Magpapabaril siya. Oh, nagpabaril ba siya? Hindi naman nga. Kaya nga nagpunta sa Abu Sayyaf eh. Diba tama yung ginawa niya? Nagpunta sa Abu Sayyaf. Hindi naman sila baril, nakulong naman siya. Balita ko, yung isa sa kanila eh, medyo wala pa eh. May nakita akong Brother Eddie na I know, laban sa'yo yun, no? Na ikaw ay nagmumura. Paano mo na Fabricated po yun. Okay, before that, dahil na-mention po yung kay Mr. Almeida, I really remember this very vividly. So, 2000s, and then kung di po ako nagkakamali, kinidnap nga po si Pastor Wildy Almeida ng, I think, Jesus Miracle Crusade. At ito din po yata yung kasabayan ng mga pagkikidnap din sa mga turista sa Dos Palmas Resort sa parang southern end yata ng Palawan. So, yun po yung naalala ko po dito. Fabricated po yun. Hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Ina mo. Kasi inano nila yun eh, inedit nila yun. Pinagdugtong-dugtong nila in several instances. Pinagdugtong-dugtong nila in one day. So just to make it appear na nagmumura. Sa bagay in fairness to Brother Eddie, meron bang ganito na servant of God na maraming following na magmumura sa harap ng public? I don't think so. And they can approve that. Even in court, they can approve that. Eh bakit kayo nag-aaway-aaway? Mga sugo kayo ng Diyos. Oo, isa lang naman ang Panginoon natin. Bakit kailangan mag-aaway-aaway kayo? Yung pong 12 apostles, hindi nag-aaway yun dahil mga sugo ng Diyos talaga yun. Pero pag halimbawa, mayroong sugo ng Diyos, mayroon naman sugo ng demonyo, mag-aaway talaga yun. Sino sa inyo sugo Parang ng sinasabi mo, yung Sila. sugo ng demonyo. Yung sinasabi ng Biblia na yung mga sinungaling, sugo ng demonyo, in 844 of the book of John, yung mga sinungaling. And how do you know that the prophet is telling a lie? Pag nagsasalita siya, hindi naman nangyayari yung sinasabi niya. Kagaya nung sinasabi ni Mr. Almeida na pagdating daw rito ng Papa, tutubuan ng sungay. Hindi naman tinubuan ng sungay. Matidikit daw sa pader yung Papa, hindi naman natikit sa pader yung Papa. Marami siya. At the end of the millennium and at the start of the millennium, sabi niya, may dadating daw na asteroid dito sa mundo. Malak ka. Which later on, ang declaration niya, pinabalik niya raw kaya hindi dumating. Alam niyo, makakaligtas siya sa Hubble Space Telescope. If really there is an asteroid approaching. Kasi very passionate din siya kung mag-preach eh. Meron po pa naman nakasulat tungkol kay Galileo. I think 11:9 of the book of Hebrews. Ano po sabi ko? Ang sabi ron, binigyan siya ng yung diwa ng pagiging masaya. It's a part of Christ. It's a part of Christ. Because I used to be a teacher Richard ka dati. Yung mga chan-chan ng gano'n. Wala, wala, wala. Wala, wala, hold your Ano po yan, Beatles reference yun. I Wanna Hold Your Hand by the Beatles. Yung kantang yun. Brother Eli, pasensya na kayo. Medyo nasama kayo sa mga siraulo. Nanonood po ako rito. Ay, talaga po. Is the most respected preacher. Hindi, ang gusto ko kay brother, ako nanonood din sa'yo ha. Ang gusto ko sa'yo, down to earth ka eh. Pero minsan, ako pagka nakikinig ako sa'yo, pardon me brother, masyadong literal ka dun sa translation mo sa Bible. Tama ba yun? No, I just adhere to the Bible. Oo. Lagi ako dun sa scriptures. I cite the scriptures. Although,
masasabi natin sometimes, I take it literally, pero there are times we must take it spiritually. Okay, before that, no, pasensya na po sa mga viewers po kung pinapost ko talaga, no. Na-mention ko na po yan sa iba nating video reactions na I may understand na parang naging literal dahil meron naman po talagang mga passages ang Biblia na literal na hindi mo na kinakailangan panglaliman yung diwa ng sinasabi na sitas. Pero nga, sabi din ni Brother Eddie, meron namang iba talaga na talagang malalalim, no, pang spiritual talaga, kinakailangan mo ng deeper analysis. Yung sinabi ni Jesus Christ, if your right hand will offend you, cut it. Pero hindi mo pwedeng gawin yun na literal. Siyempre, may spiritual. Brother, ikaw ba'y naniniwala kay Adam and Eve? Kasi hindi ako naniniwala na nagkaroon ng Adam and Eve. You must believe that there was once an Adam and Eve. Ha? You must. Ganun ba yun? If you have to be intelligent, you must believe what Adam and Eve. Hindi, naniniwala ako na nagkaroon ng tao at ng female and male sex. Pero hindi sila pangalan ni Adam at hindi pangalan ni Eve. At ang anak nila si Cain at si Abel lang. Hindi po, marami silang anak. Actually, meron pa siyang anak na Seth. Sa Bible yan, meron pa siyang mga anak na babae. Sino naman ang sumulat ka? Wala pa namang census nung araw. Ganito po yun. Ang nagsulat ng first book of the Bible, which is Genesis, is Moses. And it was written some 3,600 years ago. Nung pulang isinulat yun, when the Israelites were driven out of Egypt by the Pharaoh, noon lang nag-umpisa ang sumulat ng the first part of the Bible. So yung mga Neanderthal man, yung mga si Lucy, kilala mo yun? 3 million years ago. 3 million years ago. Mga unang tao yun. Tama po yun. Pero considering that they are man, hindi naman contradictory sa Biblia. Pero hindi sila si Adam and Eve. No, of course not. At walang demonyong nag-assume na ahas sinakain yung masana. Hindi, alam niyo po, symbolic naman yun. Yun ang ibig ko sabihin eh. Brother Eric, yung Adam's apple, meron din po ba yun? Okay, before that, good. Kita niyo yung strategy dito ni Giselle, ano? Kasi napansin ni Giselle na medyo nagiging technical na at saka parang naging one-on-one na lang yung conversation. So, syempre, dahil ito ay tatlong host versus one guest, dapat din ma-feel ng audience, ng viewing audience, na it's all about the guest. And while it is good kapag kayo po ay nag-host po ng isang interview na you make the person, yung guest niyo po, you make them feel na it's a personal conversation, pero hindi mo rin dapat nawalain na may iba pang participation ng ibang host. So nakita ko dito si Mr. Urbano, I think this is really his personal question. Yung una yung sinabi niya na hindi siya naniniwala kay Adan at saka kay Eva, at saka yung kanyang na-mention din nga patungkol sa yung pag-away-away ng mga spiritual leaders, yung mga ganun. So kumbaga coming into this, yun na yung kanyang mga gustong itanong. Si Giselle naman, na-appreciate ko siya dahil na-notice niya nabasa niya. Sandali, parang masyado yata naging technical and it could be boring. It should be a comedy show. So talagang nag-interject agad si Giselle at saka nag-joke siya about sa Adam's apple. Wala naman yun sa Bible. Ano lang yung terminology lang yun ng mga sa Bible yun. Actually, it is not the apple that Adam really. Ano ba kinain ni Adam talaga? Ito, the fruit of the knowledge of good and evil. Walang nakalagay na specific na fruit. Ayan, no. Bakit kami mga babae walang Adam's apple? Nakasulat ba yun sa Kasi dictated ng hormones ng lalaki at ng babae yan eh. Ang lalaki, alam mo yan, kahit meron kang Adam's apple, pag nagpasaksa ka ng female hormones mo, wala yun. Meron ba nakasulat na magiging number 1,000 page itong last full show? Aba, pagka isang show ay sensible, natuturan, magiging number 1. Para lang ito yung dating number 1 yung sa mga release. Paano magiging sensible yung mga taong ganyan? But you speak sensible joke. Alam mo, my grandmother is influenced by Brother Eileen, the Bible reading. Ayan, ito ang Christians. Kasi they do not live the Christian way of life. Yun yung sinasabi ko. Kasi Christian in name eh. O yun nga po, Christian in name. Kasi kung talagang Kristiyano tayo lahat, dapat dito sa atin walang beer garden. Wala rito nung mga wedding. Wala niyan. Wala ang gambling. At saka yung mga organized crime. If really we
we are a Christian country. Kasi even if you belong to a very matatag na religion, marami rin umaalis. Nabalita mo yung El Shaddai? Mga 50,000 na babae umalis sa El Shaddai. Bakit? They made their own religion. Ano? Bongga ka tayo.